Magandang araw, Pilipinas! Welcome sa aming espesyal na episode na kung saan may makakasama tayong tanyag na panalagi. Isang taong bumuo ng kasaysayan. Isang bayani tila muling nabuhay sa ating panahon. Mga kaibigan, narito at makakasama natin ngayon si Dr. Jose Rizal. Magandang araw, ako si Jose Rizal at tila nagising ako sa panahon ngayon na hindi ko nakilala. Dr. Rizal, ano pong napansin niyo sa sistema ng edukasyon sa kasalukuyan? Noong ika-19 na siglo, ang edukasyon ay para lamang sa mayaman at mga Espanyol. Tila mas bukas ito sa marami. May mga pampublikong paaralan at may mga universidad. Subalit nakita ko rin ang mga suliranin, mataas na gastusin, kakulangan sa material at pag-asa sa teknolohiya. Ano naman po masasabi ninyo sa online classes? Nakakamangha ang teknolohiya. Sa aking panahon, kailangan ko pang maglakbay sa Europa upang makapag-aral. Ngayon, ang kaalaman ay isang pindot lamang. Ngunit ang tanong ko, ginagamit ba ito upang magpalaya ng sarili o iwan lamang ito? Maaari niyo po bang ibahagi ang sistema ng edukasyon sa panahon niyo noon? Ang edukasyon ay kontrolado lamang ng mga praile at limitado lamang ang kalayaan ng pag-iisip at ang mga Pilipino ay hindi tinatrato ng pantay at yung akda kong No Limitang Hire at El Filibusterismo ay isinulat upang ipamulat sa bayan yung katotohanan. Noong ika-19 na siglo, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Ang kalayaan sa pamamahayag ay halos wala. Ang edukasyon ay instrumento ng kapangyarihan. Ang mga paaralan naman noon ay pinamamahalaan ng mga praile. Sila ang nagtuturo at gumagabay sa pag-aaral ng mga Pilipino. Magkahiwalay ang edukasyon ng mga lalaki at mga babae. Magkaiba rin ang mga aral na kanilang natatanggap. Ang mga lalaki ay tinuturuan ng pagbasa, pagsulat at mga araling pangrelihiyon. Binibigyang diin ng pagiging masunurin, magalang at may mabuting asal. Samantala, ang mga babae naman ay hinuhubog ng mga gawaing bahay tulad ng pananahi, pagluluto at pag-aalaga ng pamilya. Inihahanda sila sa kanilang papel bilang mabuting asawa at ina. Dr. Rizal, gusto ko lang sana malaman kung ano yung saloobin nyo about sa Batas Rizal o yung Batas 1425 na kailangan daw talaga pag-aaralan yung mga akda mo sa kolehiyo. Kung ang aking mga sinulat ay binabasa ng mga kabataan, ako'y lubos na nagpapasalamat. Hindi ko nais ang papuri, ang nais ko'y paggising ng isipan. Sa tingin niyo po ba ay may kaugnayan ang inyong mga akda sa kasalukuyan? Hanggat may katiwalian, kawalan ng karapatan at may kahirapan, mananatiling buhay ang aking mga salita. Narito at makakasama rin natin ang isang mag-aaral na si Christine. So Christine, as a student, ano yung mga natutunan mo sa pag-aaral ng No Limitang Hire? Natutunan ko na ang edukasyon is hindi lang siya para sa aking sarili, ito ay responsibilidad natin para sa bayan. Napagtanto ko rin na yung mga issues na yon ay maihahalin tulad din sa mga nobela. Ikinagagalak kong marinig iyon dahil ang tunay na edukasyon ay nagbubunga ng pagmamahal sa bayan. Dr. Rizal, ano naman po yung mensahe niyo para sa mga kabataan kagaya ko? Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ang pag-asa ay hindi sapat kung walang aksyon, kaya dapat ang edukasyon ay hindi lamang ginagamit para umasenso, kundi upang magsilbi. Maraming salamat, Dr. Rizal. Ito ako si Rizal sa panahon ngayon. Hanggang sa susunod na lakbay sa kasaysayan. Kwento ng buhay.